Nabubuhay sa karangyaan ang bagong scholar ng sambayanan. Pag-asa sana ng kinabukasan, ngunit kaban ng bayan ang inasam. Napakalalim mga kapatid, no? Pero sino ba tayo para humusga at magpasya para sa kanila? Wala tayong ebidensya, ngunit sino ba ang nakakakita sa kanila? Hayaan natin ang Panginoon ang magsabi nito sa kanila. Pakinggan nyo mga kapatid, ito ay mula sa Kawikaan. Ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang kayamanan na nakukuha sa pandaraya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ano ba yung mga kayamanan na madali lang makuha? Lahat na ng isip nyo na pwede sa korupsyon, yun na yun, kung ano yung nasa isip ninyo. Nandito rin yung mga tinatawag natin na mga bribery, di ba? Yung mga tax natin na ginagamit sa mali. Yung mga perang masasama na alam nyo kung saan nanggaling, yun yung mga perang nawawala. Kahit anong mangyari, kahit sobrang haba ng panahon, magsaya ka. Pero balang araw, mawawala yan. Ayon yan sa Kawikaan, chapter 13, verse 11. Ngunit sino mang mga tao na lumalaban ng patas, na unti-unting nagsisikap upang makaipon ng pera sa malinis na paraan, sila yung mga taong pinagpapala ng Panginoon. Kahit meron kang maliit na halaga ng pera ngayon, okay lang yan. Basta malinis ang pinagkuhanan mo yan. Nagtrabaho ka para dyan. Nagtrabaho ka sa tamang paraan. Kasi meron mga nagkatrabaho sa maling paraan, di ba? Yung mga humihingi, kumukurakot, siyempre nagkatrabaho rin sila para gumawa ng masama. Ayon sa Habakuk, 2, Nakakaawa kayo. Kayong nagpapatayo ng mga bahay sa pamamagitan ng perang nakuha ninyo sa masamang paraan. Pinatitibay ninyo ang inyong mga bahay upang makaligtas kayo kapag dumating ang kapahamakan. Nakakaawa kayo, mga nagpapatayo ng mga bahay sa pamamagitan ng perang nakuha ninyo sa masamang paraan. Perang nagmula sa mga taxpayer, perang nagmula sa malilinis na paraan at ginagamit ninyo sa kasamaan. Pera ng bayan. Nakakaawa kayo, sabi ng Panginoon. Sulitin ninyo ang mga pera na kinamkam ninyo sa bayan, dahil hindi magtatagal ay huhusgahan kayo ng Panginoon. Siya ang magbibigay ng hustisya sa lahat ng ginagawa nyong kasamaan. Ginagamit nyo ang pera upang kayo ay maligtas sa mga dadating na sakuna, sa mga kapahamakan na dadating sa inyo. Ginagamit nyo ang pera para mailigtas nyo ang sarili ninyo at ang pamilya ninyo gamit ang maling pera. Diba? Kanino ba ang justice sa Pilipinas? Nasa taong mga mayayaman, dahil binibili ang kapayapaan, binibili ang kalayaan upang makaligtas sa kapahamakan. Ginagamit ang pera na galing sa sambayanan, ginagamit laban sa sambayanan. Nakakaawa kayo sa mata ng Panginoon. Ito pa mga kapatid, ayon kay Santiago, o kilala rin as James, Santiago chapter 5 verse 1 to 5. Paalala sa mga mayayaman. Kayong mayayaman, makinig kayo. Umiyak kayo't maghinagpis dahil sa mga kahirapang darating sa inyo. Nabubulok na ang mga kayamanan nyo at sinisira na ng insekto ang mga damit ninyo.
Itinatago nyo lang ang mga pera niyo at hindi naman napapakinabangan. Sa mga huling araw, hahatulan kayo sa impyerno dahil sa pera ninyong hindi naman ginamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Pakinggan ninyo ang reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtrabaho ninyo sila sa inyong bukirin, pero hindi ninyo binigyan ng sahod. Nakarating na sa Panginoong makapangyarihan ang mga hinaing nila. Namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito. Para nyo na ring pinataba ang sarili nyo para sa araw ng pagkatay. Hinatulan ninyo't ipinapatay ang mga taong walang kasalanan kahit hindi sila lumalaban sa inyo. Kayo ay umiyak at tumangis dahil sa mga kahirapang darating sa inyo. Pinapakinggan ng Panginoon ang iyak ng taong bayan, ang naghihinagpis at humihingi ng tulong lalo na sa baha na lumubog. Lalo na ang baha na nagbigay ng maraming kamatayan sa mga tao. Ang baha na nagbigay ng sakit sa mga tao. Ang baha na nagpalubog sa bayan ng mga tao dahil sa kinukurakot ninyo na imbis na meron tayong pondo upang maiwasan ang pagbabaha. Kaming mga nagtatrabaho sa ibang bansa o sa iba't ibang kumpanya sa Pilipinas, lahat ng trabaho na ginagawa namin ay may tax. At ang tax na yan ay napupunta sa gobyerno. Kaming mga OFW na nagpapadala ng pera ay may tax para sa government. Pero napupunta lang sa bulsa ninyo. Kaming mga may hinaing, kaming mga may sama ng loob, kaming mga umiiyak sa Panginoon. Naririnig kami ng Panginoon. At kayong mga mayayaman na kurap na ginamit ang pinagpaguran naming pera para sa inyong sariling kapakanan, mahiya kayo. Kaya mga kapatid, alam natin, kagaya natin na mga maliliit lang na platform na kung saan gusto nating maiparating to sa mga taong mayayaman na yan, ngunit hindi umaabot sa kanila. Hayaan natin na yung malalaking content creator na ginagamit ang kanilang mga contents upang maabot at maipaabot sa pamahalaan ng Pilipinas upang sila mismo ay marinig kung ano ang hustisyang ibibigay ng Panginoon, kung ano ang hatol na ibibigay ng Panginoon sa mga corrupt officials at sa mga bagong scholar ng bayan.